Okay, magandang gabi, magandang araw sa inyo guys. So, ayun, ang lupit po ng mga banat ni Dr. Bato, no? Dahil ang sabi niya, naging meaningless yung speech ni BBM. So, para malaman nyo guys, play natin yung video, panoorin natin. Dito pa sa meron bang konkretong pagbibigay ng kasalukuyang kondisyon at ang pangulo dito sa SONA? Kumbaga, na-satisfy ka ba na ganito yung itinakbo na ekonomiya natin, pero meron pa siyang plano na pagandahin para lahat ng mga kababayan natin ay maramdaman? Ano mo ba, na-assess mo ba yun sa kabuuan ng kanyang SONA? Alam mo, Admar, unfortunately, pinakinggan ko talaga yung speech ng ating Pangulo. At aking conclusion talaga dito is that magaling ang ating Pangulo sa rhetorics. Galing siya sa mga pagbibigay ng mga talumpati, very, very, very flowery, yung kanyang mga words, very, very sweet. Sabi ko nga, yung ating Pangulo is sweet talker. Magaling siya magsalita. Pero, alam mo, Admar, if you were to look line per line, word per word, phrase per phrase, sentence per sentence, paragraph by paragraph, you will see na walang meaning. Yung mga sinasabi, natanggit ko nga kanina, phrases like, for example, experiential tourism. What does that even mean? Di ba? Ano ibig sabihin nito? High quality jobs, what does that even mean? Di ba? So, he's so good in giving speeches to the point na yung speeches na naging parang meaningless na, Admar. At may dagdag ko ba, Admar, bago natin ito makalimutan, inaabangan ko kahapon, na sabihin ng ating Pangulo yung patungkol sa Maharlika Investment Fund. There was nothing in that speech about the Maharlika Investment Fund. And ang aking teorya dito kung bakit walang nabanggit ang ating Pangulo tungkol sa Maharlika Investment Fund is because there's nothing to report. Officially at least, although alam naman natin na si First Lady at yung CEO ng Maharlika nagpunta sila sa Dubai nung nakaraang buwan, kinausap nila yung mga potential investors, pero bakit hindi ito iniulat at isinama sa SONA? Na hanggang ngayon, by the way, yung Maharlika Fund, wala itong physical na address, walang website na sarili, nakiki-website sila sa Department of Finance. Hindi natin alam kung ano na nangyayari sa Maharlika Fund. And I was waiting yesterday for the President to say something about the Maharlika Fund, considering, Admar, na nung last year's SONA, the Maharlika Fund was mentioned there as one of his key projects. Minadali pa nga ng Kongreso na maipasa yung Maharlika Investment Fund. Pero ngayon, makikita mo sa pangatlong SONA, there was no mention of the Maharlika Fund. In fact, the only Maharlika word that was mentioned in that speech was referring to yung Maharlika na kalsada, but not the Maharlika Investment Fund, Admar. Kung gaano kasi binida niya ito last State of the Nation address at nasa isang taong gulang na ata itong itong Maharlika Investment Fund. Kung may magandang naidulot, di ba, una ito sa ipagmamalaki mo at kung ano siguro yung napag-usapan ni First Lady doon sa Middle East kung saan dinala pa niya yung pinuno ng Maharlika, ay maganda rin na maikwento, di ba? At maipagmalaki. Yes. Pero wala pa tayong narinig. Alam mo, Admar, it was really a missed opportunity for the President na ibida yung kanyang asawa as a partner niya in terms of governing the country. It was a missed opportunity kasi pwede niya sabihin doon na kagaya nung time ng tatay niya, Admar. Di ba? Tatay ni Pangulong Marcos, si Pangulong Marcos Sr., inaatasan niya yung kanyang may bahay, si First Lady Imelda Romualdez Marcos to visit other countries and meet other world leaders in his behalf. Kagaya ng pagpunta ni Mrs. Marcos sa China na para ma-meet si Mao Zedong. Pumunta siya sa Libya para makipagkita kay Muammar Gaddafi sa Tripoli at may pang iba. So bakit ito ngayon si Pangulong Marcos Jr., hindi man lang yan nabanggit, yung pagbiyahe ng kanyang may bahay. Sana, that was really a missed opportunity to actually give the First Lady, I think, the proper recognition for all the effort that she's doing in terms of governing the country.
Ipinagmalaki din niya na dito sa ano yung farm to market road. Di ko lang alam kung mayroon pa bang mga farm kasi nga wala hindi na masyado nasusuportahan yung ating mga magsasaka ukol dito. At meron din siyang nababanggit na mga irrigation projects at iba pang mga infrastructure projects like kagaya sa subway, dito sa MRT 7. Itong mga programang ito ay kumbaga pinagpatuloy, no? Lang. Tingin mo okay lang ba kahit na kasi sinasabi sa mga netizen, ng mga nanonood, credit grabber daw hindi man lang binigyan ng kumbaga pagkilala sa nakalipas na pabanggitin na ano, yung mga nasimulan pinagpatuloy pa rin natin. Parang pinagmukha niya na sa kanya yung proyekto pati pa nga yung achievement ng bawat isang estudyante ay parang ipinagmalaki din niya na parang dahil sa kasalukuyang administrasyon. Anong tingin mo dito, Doc? Hindi nga kasi malinaw, Admar, no? Kung alin pa talaga yung mga proyekto na nasimulan under doon sa kanyang administration at kung ano yung mga proyektong tinutuloy pa base doon sa kanyang talumpati kahapon. Kaya nga, pinakikinggan ko yung mga topics related to sa infrastructure, I was somewhat confused kasi hindi ko maintindihan kung alin ba doon yung mga project na itinuloy mula sa previous administration at yung mga proyekto na mga bago, yung tinatawag na Build Better More. Pero nung napakinggan ko yung analysis after nung SONA, nina Sir Jay Sonsa at saka nila Ka Eric, na meron silang na-figure out nila kung gaano karami doon yung mga projects. Refer ko na lang po yung mga viewers doon sa video na yun immediately after the SONA, nag-analyze po sila dyan. And naliwanagan po ako, mas naliwanagan pa ako dun sa analysis ni na Sir Jay Sonsa in terms of dun sa mga proyekto pero totoo yan. There was some credit grabbing na nangyari dyan in terms of dun sa mga proyekto, kasi nga many of these projects actually were started dun sa Build Better sa Build program ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi kumbaga, itong mga proyekto naman na ito, hindi naman ito matatapos agad. Halimbawa, dito sa pahayag niya na by 2024 or by next year, matatapos na or bago matapos itong taong kasalukuyan. So, 2 taon pa lang, nagkaroon agad ng So, nakikita natin yung mga infrastructure, iba't ibang mga taon niya natatapos, di ba? Umaabot pa yan ng possible sa next term pa nga. Pero, yung pagkakapresenta niya, parang sa kanya, halimbawa, yung pinagmalaki niya as longest water spanning bridge sa Northern Mindanao na pinakalakpakan ng lahat, yung Pangil Bay Bridge. Abay, 2018 ito na nagkaroon ng groundbreaking. Hindi na sa kanya at nag-umpisa ang pagtatayo or construction nito Pebrero 2020. So, isa ito sa mga na hindi niya binigyan ng pagkilala. Wala namang problema siguro doon at ang mahalaga din naman na ipagpatuloy. Alam mo, Admar, itong speech na ito ni Pangulong Marcos Jr., hindi naman siyang sumulat niyan. Merong mga sumulat niyan at binigay lang sa kanya para basahin. Ang aking conclusion dyan, yung mga sumulat niya, they don't know what's really going on sa ground. Pagka wala silang idea dun sa totoong nangyayari. Kasi nga kagaya halimbawa ng mga project na nabanggit mo kanina, kung ako yung nag-advise sa ating Pangulo, I really have to be careful kung ano yung mga proyekto na under dun sa aking administrasyon. Mentras may mga project din na mga continuing at ongoing na carrying over mula sa previous administration, magandang i-report dun kung completion na at kung natapos na yung proyekto na yon. Pero kung i-claim mo na under sa yung administrasyon nito mga project na ito, in fact, ongoing yung construction na nagsimula pa ng previous administration, that is simply disingenuous credit grabbing. It's a bad practice. And unfortunately, yung ating mga kababayan na nakikinig nito, yung mga who do not have a grasp sa mga issues, napakinggan nila to, they would be led to believe na talagang indeed this administration is accomplishing a lot in terms of infrastructure when in truth and in fact, these were just carry-over projects from the previous administration. And napaka-crucial ito kasi malalaman din, kasi ito bukas na bukas na ito sa taong bayan kasi nga doon sa Duterte administration talagang
na-highlights itong build program ng ating pamahalaan. Naibida talaga ito at talagang laging nagva-viral yung mga every time na merong bagong mga proyekto ang ating pamahalaan. Crucial din ito sa side ng Bongbong administration or Marcos administration dahil nga malalaman, uy, ano ba ang nasimulan mo? Ano ba ang plano mo? Meron ka bang plano? Kasi ang nabanggit niya, build better more. Saan yung more ngayon na hinahanap ng taong bayan? Kasi itong mga ano to, given na ito eh. Kumbaga, ito'y last administration pa nangyari. Asan yung more na nababanggit? Alam mo, Admar, nakakalungkot yan kasi alam mo, pangatlong going 3 years na tayo sa administration ni Marcos Jr. No? Kalagitnaan na tayo, kumbaga after a few months, kalagitnaan na tayo. Yung more na nabanggit mo, I think from a political point of view, dapat yan ang ini-emphasize nila, no? Pero nakakalungkot ang narinig natin sa talimpati ng ating Pangulo is that hindi malinaw kung alin doon talaga yung mga proyekto na bahagi ng more or doon sa build. No? So, nangyari kasi naghalo-halo na, hindi mo na alam. And then, pag napakinggan mo na yung speech, akala mo na lahat ng mga project na ng ating Pangulo ay nagsimula doon sa kanyang administrasyon. I think it would have been better if the President actually credited the previous administration. That is an act of honesty, Admar, di ba? Kailangan honest din tayo doon sa ating mga claims. And the fact na nagawa yan doon sa speech na yan made the President dishonest, no? Either posibleng hindi niya ito alam kasi nga, sabi ko nga kanina, binigay lang yung speech sa kanya, binasa lang niya ito, no? But ang naging epekto nito is napalabas na parang naging dishonest ngayon ng ating Pangulo. So I think, if I'm President Marcos Jr., I would go back to those people who wrote that speech for me and I would fire them. Siguro ang malino pa na nasa ilalim ang, kumbaga, sa pagkakaalala ko, itong sa NAIA, di ba? Yung merong privatization doon sa na yan. Yan yung malinaw na during sa kanyang termino. Other than that, wala pa tayong significant na mas maganda. Yun yung marinig natin. Hindi sa, kumbaga, parang nangungwenta tayo. Pero nangungwenta talaga tayo kung ano ba ang bago. Diba? Siguro walang problema sa pagbibigay ng update. Pero yung update na ito, kumbaga, ito yung mga nasimulan na ipagpapatuloy lang naman kasi paglalaanan lang naman ng pondo, sisingilin ka rin dyan, bakit hindi mo tinapos yung proyekto, pero ang mahalaga, ano pa yung mga karagdagan para at least malaman ng taong bayan na meron kang trabaho or trinabaho. Alam mo, Admar, yung kagaya halimbawa yung pabahay na 1 million a year na pabahay, there was no mention of that in the SONA, and people are actually waiting for that kasi pinangako yan sa atin, Admar. Napakaraming pangako ng ating Pangulong Marcos Jr. na talagang every SONA napapako na lang. Kaya nga ang nakikita natin is lumalabas na nagiging parang dishonest na talaga itong ating Pangulo, and I think could be intentional or could be unintentional, we don't know, right? Pero yun yung lumalabas na nagiging image ng ating Pangulo. At Admar, nagre-reflect yan doon sa kanyang popularity and trust ratings. At nakikita natin na sumasadsad po talaga ang kanyang popularity and trust ratings because of his own doing. No? And Admar, madagdag ko pala, kasi nga, infrastructure yung pinag-uusapan natin. Na-mention ng ating Pangulo yung energy infrastructure. Na-mention niya yan. Ang sabi niya dito, specifically sa energy, sabi niya, and I quote, "Nonetheless, we are continuously diagnosing and urgently addressing power shortages." End of quote. So, balikan natin yung phrase, continuously diagnosing. Ina-diagnose mo ba yung kawalan ng kuryente? We already know kung bakit may kakulangan ng elektrisidad sa ating bansa because there's not enough supply to meet demand. Yung napaka-basic niyan, President Marcos Jr., that's basic economics. You don't need to continuously diagnose that because we already know what is the cause of the power outages sa ating bansa. What is needed is to actually put in programs para ma-improve yung ating energy infrastructure. Nasa na yung mga sinasabi po ninyo noon ng mga small modular reactors para makadagdag sa energy supply ng ating bansa? Nasa na po ito, Mr. President? You're going now halfway into your term of office.
but these projects are yet still to be realized. And you mentioned that you're still diagnosing the problem when in fact we already know what is going on. Admar. Doc, iko-correct lang kita. Nabanggit naman yung housing. Sabi dito, iko-quote ko lang ha. Aside from agriculture and disaster risk, are other vital sectors and pillars such as education, health, energy, low-cost housing, transport, information technology, they all stand to benefit from our aggressive infrastructure development as befitting our upper middle income economic target. Nabanggit niya ito kasi merong sa midterm niya, merong mga infrastructure development. Nabanggit niya yung housing. Wala lang detalye. Wala na yung ipinagmalaki na 1 milyon kada taon kasi nga parang nabawasan ng zero. Bakit hindi niya maamin din ito considering doon sa bigas? Naamin niya, inamin niya na talagang mataas yung presyo. Kumbaga, natin siya dyan. Pero dito, hindi niya inamin na nagkaroon ng problema. Wala siyang explanation or paliwanag na saan napunta yung 900,000 or ano nangyari. Alam mo kasi, Admar, nung kampanya nila niyan, nung 2021, they did not run any numerical calculations at the time kung gaano karaming government resources ang kinakailangan para maitayo yung 1 milyong pabahay kada taon. And then when the rubber hit the road, nung siya nang naging pangulo, they finally realized that they will need a lot of resources to build those homes 1 million a year. Kaya hindi na nila ma-accomplish kasi nung kampanya, ang ginawa nila is that they were just throwing away numbers, without actually substantiating yung mga promises na ito. Kaya ngayon, bumabalik na ngayon sa kanila yan. At nabanggit ko pala, Admar, bago ko makalimutan, dun sa ending ng sentence na yan, about the middle income status, yung middle income status na yan, nasa target natin yan, dapat 2 years ago pa yan na-accomplish. Na-move na lang na-move. Pangalawang move na ngayon ito. So, ibig sabihin, I have a feeling na since matumal ang paglago ng ating ekonomiya, at inaasahan ko na hanggat hindi magbago ng direksyon at vision sa ating bansa, mangyayari ito, magtutuloy-tuloy ito, hindi natin marireach yung middle income status sa Admar kahit na ma-meet pa nila yung mga targets, housing targets, kung ano-ano pa. Without proper interventions within industries, without addressing yung mga market imperfections, without truly doing reforms na makikinabang ang ordinaryong mga mamamayan at hindi mga oligarko at mga mayayaman at mga elitista. Ang mangyayari nito is hindi natin ma-achieve yung upper middle income status na yun, Admar. Nabanggit niya sa last SONA niya, ito'y 2023 SONA, ang sabi pa nga niya, papalawigin pa natin ang ating programa sa abot kayang pabahay, lalo na para sa mga may hirap nating kababayan. Mahigit 1 milyong kabahayan ang maiaalay natin sa ating mga kababayan sa buong bansa. Wala na tayong update kung ano nang nangyari pagsapit ng 2024 na SONA niya. Parang yan yung Maharlika Fund, Admar, nakalimutan na nila. Yung mga sumulat nung talumpati ng ating Pangulo, I think they deliberately deleted, or not really deleted, but just ignored these important bread and butter issues kagaya ng pabahay. Alam mo, Admar, sa totoo lang, it's very unfortunate kasi housing is a matter of a human right, Admar. Pangangailangan ng tao yung pabahay. Dapat mini-mention yan at pinatutuunan ng pansin sa SONA. Kasi ganito yan, Admar, ano ba mga basic needs mo? Pagkain, diba? Pabahay, trabaho, handang sahod. Dapat yan ang mga pinagtutuunan ng pansin ng ating gobyerno. Alam mo ang ginagawa nila, Admar? So, kagaya limbawa, itong sa SONA, na-mention nyo yung mga green lanes, yung mga create more act. All of these policies, Admar, while they will enhance yung mga investment sa ating bansa. Pero ang talagang makikinabang dito, Admar, is yung mga oligarko at mga elitista. Kasi ang mangyayari nito is magiging mas madali na ngayon sa kanila ang pagtatayo ng mga negosyo, pag-expand ng kanilang mga investment sa ating bansa, lalaki ang kanilang tubo. Pero ang tanong dyan, would that translate sa sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. na high-quality jobs para sa mga ordinaryong Pilipino? O makikinabang lang dito ang mga oligarko? Nakikita naman natin na kada araw-araw, pumunta ka ng airport, rumarami ang ating mga kababayan na mas pinili pa nila ng mga ibang bansa kaysa manatili sa Pilipinas.
mas marami sa kanila ang pinipili na maging OFW kaysa magtrabaho sa Pilipinas, kaysa mag-apply dun sa mga sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. na mga high-quality jobs, Admar. Yan ang realidad na nakikita natin on the ground. Hindi yung mga sinasabi ng ating Pangulo. Kaya nga to say it, itong speech na ito ng ating Pangulo, as I've said, is a zona of contradictions, Admar. So, ayun. Diba? Napakinggan natin ang lupit. Yung first and second zona, ang dami nilang sinabi. Pero ngayon, ang dami rin sinabi. Ang galing pa nga eh. Puro credit grabbing. Dahil yung mga nagawa ng previous administration, kay Tatay Digong, ginawa nila accomplishment. Mayroon ding accomplishment si Sara sa kanila rin. So, ang daming hindi nasabi tulad ng Maharlika Fund. Dapat binida rin ang kanyang First Lady. So, wala. So, talagang tama yung sinasabi ni Dr. Michael Bato na magaling magsalita. Sweet talker. Pero, meaningless ang speech. Oh my God. So, doon nagtatapos yung video natin, guys. Huwag niyo kalimutan i-subscribe, i-like, at i-share ang video ito sa lahat pang nanonood. Magandang araw sa inyong lahat.